It was back in '99, watching movies all the time. Oh, when I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other. Oh, and then I came out, mommy moved me down south. Oh, I'm with my girl who I thought was my world. Came out to be that she wasn't the girl for me. Mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say. Hello guys, so it is weekend again, so rest day na naman namin. And today, tanghali na kami lumabas kasi medyo maulan at dahil nga weekends lang yung oras namin para lumabas, tinake advantage pa rin namin yung time. So kahit sobrang maulan talaga siya. So nasa metro kami. Pupunta kami sa Ukay-Ukay and wala lang, maganda kasi magtingin-tingin sa mga ukay kasi nga na-enjoy ko lang siya. Kung merong magandang makita at worth it, bibilin. So dito kami pumunta sa Yumana, sa may Parallel. Actually dito kasi kami lilipat malapit. So gusto ko sana maglakad-lakad sa area para makita namin kung anong mga meron sa area na yun. So ito na nga, pumasok na kami dito and naka-sale sila. 3 euros lahat ng item. So nagtingin-tingin kami and actually hindi naman talaga kami bumili ng madami kasi nga lilipat kami and mahirapan lang kami lumipat kapag marami kaming gamit. Pero may nabili kaming siguro mga 4 na peraso dyan. So minsan kasi kapag hindi yan nakasale, medyo mahal, medyo pricey talaga yung mga tinda nila. Pero siguro dahil nga tapos na yung holiday season, nag-sale sila. And ayan na nga, nag-iikot-ikot lang talaga ako, nag-check ako ng mga pwedeng mabili. Kasi sayang naman, 3 euros lang siya. Pero yun nga, hindi rin kami makabili ng madami kasi nga, yung lilipat din kami. Pero may nakita akong isang boots na merong sintas, which is 3 euros lang. And perfect siya sa size ko. And then, nag-ikot-ikot ako. Mayroon pa akong nakitang isa pa ulit. And pinasukat ko kay EJ and sakto yan yung nakita ko, yan yung boots na hawak ko. Tapos yung isa na pinasukat ko sa kanya, sakto din sa kanya. So binili na namin yung kasi 3 euros lang. Although wala siyang brand, mura pa rin siya sa 3 euros kasi kung bibilhin mo siya sa mga shop, baka at least 20 euros siya. So ngayon na, nag-check ako ng mga pants pero wala akong nakitang yung mabibighani ba yung mata ko. So mga normal na mga pants lang yung nandito and may mga jackets din, may mga sweater, may mga cardigans and honestly ibang iba siya sa ukay sa Dubai kasi sa Dubai mostly mga parang mga t-shirt, ganyan, may mga jacket din naman pero dito iba yung mga pieces ng mga used clothes na makikita mo. Pero kaya nga sabi ko kay EJ nung lumipat kami dito, mag-iba yung wardrobe namin kasi nga iba yung weather dito. Hindi na dito pwede yung mga tamang t-shirt lang, hindi na dito pwede yung naka-shorts. Hindi mo talaga kayang maglabas ng naka-shorts lang and naka-t-shirt lang kasi sa ngayon winter pa. Pero siguro sa summer pwede na. Hindi ko pa na-experience yung summer dito eh. Soon ma-experience ko. Pero so far I'm loving the weather kasi na malamig siya and
Hindi katulad sa Dubai na sobrang init. And dito, pwede ka maglakad-lakad, hindi ka mapapagod. Totoo yung sinasabi nila na dito sa Europe, ang minimum steps mo is 10,000. Ganun talaga. Kapag naglabas kami ni EJ, yung steps talaga namin at least 10,000. Yung labas namin na to, naka 16,000 steps ako. Sa Dubai, hindi ka ako makabuo ng 3,000 steps. Sobrang hirap talaga dahil nga mainit sa labas. Hindi mo kaya mag-walking sa labas. And kaya dito, sinusulit ko. And for 2 months na nandito ako, nag-lose na ako ng 4 to 5 kg. So pumayat ako, kaya yung mga damit ko din na galing sa Dubai, yung mga jackets ko is malaki siya sa akin na ngayon. So kailangan ko din talagang bumili ng mga damit para yung magkasya lang sa akin, kasi pag sobrang laki nagmumukha akong hindi bagay sa akin kasi hindi ako matangkad. Nagmumukha akong pandak masyado. Hindi na nga ako matangkad. Tapos magsuot pa ako ng sobrang lalaking damit sa akin. So kaya din nag-ukay kami. Pero hindi naman din talaga laging parang bibili ka agad. Gusto ko lang talaga yung nagtitingin-tingin. Basta gano'n naman tayo, di ba? Pag nag-ukay, yung mga gustong mag-ukay, gusto lang natin magtingin-tingin, check kung merong worth it na mabili. Kasi sa mga mall, mahal mo siya mabibili. So, take advantage tayo sa mga ganitong mga shop. And na-enjoy ko talaga siya. And actually, parang gusto ko siyang gawing content. Yung mag-ikot-ikot dito sa Barcelona and check yung mga thrift shop. Ngayon kasi, ito pa lang yung alam kong mga ukayan. Hindi ko pa talaga na lilibot yung iba-ibang mga shop dito. Pero hopefully, kasi next weekend hindi masyadong maulan, so hopefully makaikot kami. So yun na nga, sinukat ni EJ yung 2 pants na pinili ko yun sa kanya, and nagustuhan ko siya. Bagay sa kanya, sakto lang yung haba, sakto lang yung size, kaya binili na namin. So ayan na, magbayad na kami. And dito pa lang, pag yung mga, diba sa atin sa Pilipinas or sa Dubai, ganyan, pag may mga tindang sapatos, 2 pair na yung naka-display. Pero dito isa lang. So kunin mo yung isa, tapos kapag babayaran mo na, sa kanila kukunin yung pair ng sapatos na yan. Kaya wala lang, parang sabagay, hindi mo kasi masasabi din. Siguro merong mga instances na kinukuha ng sapatos, hindi binabayaran, kaya siguro ganun, but I don't know. Kaya ayan, umalis siya para kunin yung 2 pair ng yun yung boots na nabili namin, tsaka 2 pants. Kaya sinuot ko na nga actually agad yung shoes, kasi yung boots na nabili ko, mukha pa siyang bago. Malinis siya, kaya sabi ko susuotin ko na, itatry ko ilakad kung masakit sa paa, ilakad. Ayun nga, naka 16,000 steps ako. Tapos naka 3 medyas kasi yung gamit ko, kaya medyo masikip siya. Nung tinanggal ko yung isa, medyo dun lumuwag at medyo naging okay yung fit niya sa akin. Kaya okay na din. So ito, tapos na kami mag-shop doon sa isang ukayan na yon, and naisipan namin na maglakad pa sana doon sa isa pang Yumana, kasi parang 700 meters away lang siya, mga more or less 8 minutes walk. Tapos para na din makita namin yung mga shop na malapit sa amin if ever, kasi lilipat nga kami dito. So yun, nakita ko mas maraming shop dito, kasi yung bahay na kung saan kami nakatira ngayon, nasa medyo malayo siya, and yung mga shop doon is maliliit lang.
dito malalaki talaga yung shop kasi sentro na to, and mas marami ditong mga options na pwede mong mabilhan, tsaka may maraming mga restaurants. And ang pinaka-importante dito is yung lakad namin dito is straight lang kasi doon sa bahay namin ngayon bundok siya, so paakyat siya. Nasanay naman na kami, kaya lang mahirap talaga kapag meron kang dalang mga gamit na mabigat. Let's say na grocery ka, hindi mo talaga kakayanin yung lakad kasi nga mapaakyat siya. Hindi ka makakabili ng stocks kasi hindi talaga kakayanin. Tapos ayan, maraming shop dito, may mga groceries, may mga restaurants, and marami ding bus stop. So if ever kung may pupuntahan ka, marami kang option na pwede mong sakyan. And sabi ko kay EJ, tingin-tingin lang kami kung anong mga pwede namin makita na mga shop na kung halimbawa may mga kailangan kaming bilhin, at least alam namin kung saan pupunta. Tapos dito sa side na to, marami talagang restaurant. Mostly ng restaurant is Japanese tsaka Chinese restaurant, which is very good kasi mahilig ako sa Chinese restaurant. Tapos Japanese, si EJ mahilig din sa Japanese restaurant. So ayun na nga, lakad-lakad lang talaga kami. And ang kagandahan din pala dito, may mga fast food din. Tapos meron din silang mga bank. So if ever kung gusto ko mag-open ng bank account, meron dito malapit lang. So hindi kami mahirapan. Tapos may nakita kaming parang Chinese shop. And pumasok kami dito kasi chinek namin kung anong mga pwedeng mabili dito kasi ito yung mga murang bilihin eh. Instead na pupunta ka sa IKEA or kung mga saan mong mga shop na kilala, mas mura dito. Pero actually hindi ko din sure kasi doon sa tinitirahan namin meron doong Chinese shop, pero parang feeling ko mas mahal. Tapos pangit pa yung quality. Yung mga nabili namin sa IKEA, mura lang siya. Mura lang kung tutuusin. Tapos although mahal din, pero kung compare mo sa quality ng product compared sa Chinese na mga, alam mo yung mga walang brand tsaka hindi masyadong maganda, mas okay pa rin sa IKEA. Pero kung hindi ka naman, kumbaga hindi mo naman kailangan ng sobrang tibay na something na kung makakamura ka sa ganito, dito ka na lang bumili. Malaki to actually, meron pang second floor ata, pero hindi na kami umakyat kasi sabi ko mag-check lang naman kung anong mga pwedeng bilhin. So dito merong mga kung ano-ano, marami kang mabibili. Parang feeling ko lahat na ng kailangan mo nandito. Pero lang sa food, parang wala silang mga tindang food. May mga gamit sa kitchen, mayroong mga mabibili ka mga accessories, na kung ano-ano talaga. Parang may mga may mga parang sa mga stationery, ganyan. Tapos may mga pang-display sa bahay, may mga sa taas nakita ko parang merong mga furnitures. Siguro mura yun, pero hindi kasi kami umakyat. Pero if ever, na kung may kailangan man kaming kung ano man, pwede kami pumunta dito para i-check namin kung maganda, matibay, tsaka kung magkano. So ayun, excited na kami lumipat. Actually, ayoko sana lumipat kasi nga nakakapagod maglipat dito. Hindi katulad sa Dubai na may movers na maghahakot ng mga gamit nyo tapos idadala na sa lilipatan nyo yung gamit nyo. Dito kasi wala. So maglilipat ka, magre-rent ka lang ng taxi, tapos kayo pa rin magbibit-bit ng gamit. Kaya nga lang medyo pricey kasi yung
nirerentahan namin doon. Tapos hindi pa kasama yung kuryente, tubig, tsaka gas. Tapos malayo pa. Kumbaga nasa bundok, nasa dulo siya. Ito, nasa sentro. Mas mura pa yung renta namin dito. Tapos marami pang mga mabibilhan. Tapos malapit ito sa trabaho ko. So, hindi ko kailangan sobrang aga pumasok pag Lunes. Kasi pag Lunes ang pasok ko 7:30. Maalis ako sa bahay ng 6 a.m. Pero ito, ang biyahe ko dito siguro mga 40 minutes lang. So, hindi ko kailangan ng sobrang aga talagang umalis sa bahay. And, ayan. So, nakikita nyo dito. Marami siya, tingnan nyo. May mga patungan ng kung anik-anik. May mga Tupperware. May mga baso, pitsil. May mga kung ano-ano. Marami talagang pwedeng mabili dito if may kailangan. Siguro, ito muna yung first option namin. Pag wala dito, IKEA. Pero kung mas mura sa IKEA na lang. Kasi at least, kahit pa paano, mas maganda yung quality sa IKEA. So, ayun, palabas na kami ulit kasi may pupuntahan pa talaga kami. Pupunta kami nito sa may Sagrada Familia kasi meron akong binibilhan doon na churros na sobrang sarap niya. Tapos, kailangan namin sumakay ng line 3. Tapos, lilipat kami ulit ng ibang linya. Nakalimutan ko na kung anong linya yung nililipatan namin. Pero, kailangan namin lumipat para makababa kami sa Sagrada Familia na station. Ayan, nakababa na kami and sa parallel kami bumaba. So, lumipat kami nito sa line 2. So, line 2 papunta sa Sagrada Familia. Parang mga 2 or 3 hindi. 7 na stops ata to. Medyo malayo. Tapos, gutom na din kasi kami. Hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Tapos, kaya si EJ, nag-aya siya magpunta sa Sagrada Familia kasi matagal na ako nag-aya na pumunta doon. Kaso nga dahil sa weather, laging maulan, hindi kami natutuloy. And, ayan, so tinitingnan ko kung anong linya yung sasakyan namin. So, line 2, dito lang siya sa sa kabila lang. So, eto na nga, pababa na kami. Tapos, pagbaba mo dyan, makikita mo naman kung anong linya. So, dito sa kabila, line 3 siya. And dito sa kabila, sa may right, line 2 siya. So, dyan kami sasakay. Tapos, ayun na, sumakay na kami dito and medyo mahaba-haba tong biyahe na to. 7 stops ata to, 7 or 8 na stops. And this time, medyo pagod na ako. At gutom din. So, kasi, maaga kami kumain ni EJ. And yung oras na to, siguro mag-alas 3 na ng hapon. And kailangan na namin kumain. So, nakarating na kami sa Sagrada Familia Station. And lalabas kami doon sa may right. From there, ang linabasan ata namin dito is yung viral na exit, yung kapag paglabas makita yung Sagrada Familia. And this time pala, sobrang maulan talaga, pero marami pa rin pumupunta sa Sagrada Familia. Meron kaming mga nakita na mga nakatour. Siguro kasi nakaschedule na yun. So, hindi na rin nila pwedeng baguhin. Mostly mga Chinese yung mga nagtuturo. Marami sila talaga. Tapos, meron silang parang tour guide. And, ewan ko ha, pero maraming mga Chinese sa area na to. And, ayun na nga, may umuulan. Kaya, anahin muna namin yung
payong namin. Tsaka nagmamas ako kasi ayoko yung nalalamigan yung ilong ko kasi sinisipon ako. So instead na mag-scarf ako, mask na lang yung ginagamit ko kasi medyo nabibigitan din ako kapag naka-scarf ako. So, ayan yung mga iba dyan na nakatayo dyan sa baba, nag-aantay yan na mag-clear yung yung escalator kasi sila nung viral nga na na video na pag-akyat mo Sagrada Familia agad. Papakita ko sa inyo. Wait lang, kunin muna natin yung payong natin kasi medyo malakas yung ulan pagdating namin dyan. Pero yung ulan naman kasi dito is hindi siya yung diretso. Parang minsan ulan ng malakas, tapos biglang mawawala, biglang hihina, titigil, ulan ulit. Ganun yung ulan niya. And laman ko, sabi ng boss ko na hindi pala to normal dito sa Spain. Ang sabi niya, or dito sa Barcelona, mostly daw maganda yung weather dito. Kaya lang, hindi daw nila alam bakit maulan. Kasi siguro umuulan dito parang 5 to 10 times a year lang. Pero simula nang dumating kami dito, laging maulan talaga. Ito na yun. And dito kasi sa may right, ayan na yung yung Sagrada Familia. So from there, from that escalator, dyan yung mga nagva-viral na umaakyat, tapos pag-akyat mo, view ng Sagrada Familia, which is napakaganda naman talaga kasi lalo na kapag maganda yung panahon, sobrang majestic talaga. And pag tinignan mo yung Sagrada Familia, yung details talaga, mapapawaw ka talaga kasi alam mo yun, parang art siya, parang hindi siya yung normal na simbahan lang. Parang bawat kanto mayroong dekorasyon, mayroong art na hindi mo alam kung paano nila ginawa. Pag nakapunta kayo dito at nakita nyo, malalaman nyo kung anong minimin ko kasi sa video hindi mo masyadong ma-justify, pero pag nandun ka at nakita mo talaga, sobrang ganda. So ayun na nga, naglalakad na kami papunta doon sa binilhan namin ng churros. Kaso medyo maulan nga, kaya nagpatila muna kami ng mga ilang minutes dito. At ito na nga, habang papalapit na kami kung saan ako bumili, napansin ko na wala na dun yung mga stall. Sabi ko, ito yung part na may mga stall. At dito din yung part kung saan kami bumibili ng churros. Kaso, na-realize ko na lang pala siya, parang seasonal lang siya. Parang siguro nung Christmas lang siya nandun. Tapos, since tapos na yung holiday, wala na rin sila. So, medyo disappointed ako kasi yun lang talaga yung pinunta namin dito. Yun lang yung gusto kong kainin, yun lang yung gusto kong matikman. Pero okay lang, nakita ko ulit yung Sagrada Familia. So, pwede na rin naman. So, yun na nga, patawid na rin kami ng kalsada. And napagdesisyonan namin, kakain na lang kami sa McDonald's kasi yun lang naman yung mga fast food na nandito and yun lang yung mura. So, tipid-tipid tayo kasi ang hirap pala kumita ng euro. So, yun na nga, papunta kami sa McDonald's.
Nandun lang siya sa tawid ng kalsada. Pero nung pagtawid namin dito, nakita ko meron din ibang mga restaurants like yung Five Guys, meron din Baskin and Robbins, meron pa nga dyan Taco Bell eh. Kaya lang, nung nag-check ako sa Five Guys, medyo namahalan ako kasi yung isang meal nasa 17 euros na siya. So sabi ko dito na lang kami sa McDonald's kasi hindi naman kami kakain ng marami. Gusto ko lang yung may malamanan yung tiyan ko, yung tiyan namin, kasi hindi, baka malipasan na kami ng gutom. So after na namin kumain, naisipan namin na pumunta doon sa isang store or isang grocery sa may Catalonia na merong mga Filipino na mga goods, kasi nga doon sa may bahay wala doong mabibili ng mga Filipino goods. So talagang dumayo pa kami para lang makabili ng tuyo at patis. Yun lang naman yung binili namin doon sa grocery na yun. And ayun nga, from Catalonia maglalakad ka ng siguro mga less than 10 minutes. So andito na nga kami sa grocery and hindi ko napansin time lapse pala yung video. So bumili ako ng bihon, ng noodles, ng toyo, ng patis. Ayan, tingin-tingin lang kami kung ano mga pwedeng bilhin. Hindi na rin kami bumili ng marami kasi nga again, lilipat kami. Hindi na kami kailangan magbili ng marami. Yung enough lang talaga para makonsume sa stay namin. And if ever naman kailangan sa sunod, edi at least malapit na lang kami dito.
So, habang pauwi nga kami, nakita ko tong isang shop na to na may mga sapatos and mga t-shirt, mga sports na mga damit. And nag-check nga ako ng cup kasi usok talaga ng ng new era na cup na yung minimalist lang. Kaso, ang lalaki niya sa akin, maliit lang kasi yung ulo ko. So, dapat siguro pang kids ako mag-check. So, nag-check lang din ako. Maraming magaganda at natatamp ako bumili, kaya lang naisip ko na nilipat nga kami. So, saka na lang siguro kapag nakalipat na kami para konti lang yung video namin. So, itong video na to, dito na to matatapos. Although, marami pa kaming pinuntahan. Umuwi kami, tapos bumalik ulit kami. Pero hindi ko na na-video. Kaya, hanggang dito na lang. So, thank you so much for watching. I hope you like it. Please like, subscribe, and comment na lang if may mga opinion kayo. So, thank you again. See you on the next one. Bye-bye! Motherfucking design all right now.